Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. In this video, ating kukumustahin ang karanasan ng ating mga kababayan na medyo ngayon po ay nakatanggap tayo ng marami pong mga comments sa ating iba't ibang mga videos, at ang tinutukoy po nila dito ay ang pera lending. So ang pera lending ay ni-review na po natin 10 months ago, so 2022, nakaraang taon pa. And then, ngayon po, ang dami pong hinaharas at pinapahiya na mga umutang sa kanila. Maaaring ang mga hinaras ni Pera Lending ay matagal nang nag-download at nag-install ng kanilang app. And then, siguro paulit-ulit na ring umutang, nagre-reloan. Kaya kung kayo, first timer pa at gusto nyo pong hanapin si Pera Lending sa Play Store, hindi na po ninyo ito makikita. Pero ang masaklap, kahit wala na po sila sa Play Store, patuloy pa rin silang naniningil kapag kayo po ay may utang sa kanila. So ang inyong mga personal details na isinumitin ninyo sa Pera Lending app noong nag-apply kayo ay na-i-forward na po ito sa mga ULA collectors or yung third-party collectors ni Pera Lending. Kaya kahit pansamantala silang nawala sa Play Store, tuloy-tuloy pa rin yung paniningil ng mga ULA collectors at patuloy pa rin silang nanghaharas sa mga client nila. Pero para sa mga hindi pa alam, si Pera Lending ay under po kay upeso.ph or u-peso.ph Lending Corporation. So sa mga walang idea, si upeso.ph Lending Corporation ay hindi lamang po Pera Lending ang hawak nilang online lending app. Siguro magugulat kayo dahil ang kanilang mga iba pang app ay kasalukuyang nasa Play Store pa. Huwag kumurap. Panoorin niyo po mamaya kung ano ba talaga ang iba pa nilang mga online lending app na under kay upeso.ph Lending Corporation. Pero sa ngayon, napansin natin na sa mga araw-araw na nag-iwan ng kanilang mga comment, nanonood ng ating mga videos, siguro yung iba hindi nanonood, nag-comment lang, marami po ang nagreklamo tungkol po kay Pera Lending. So si Pera Lending ay isa din pong loan shark na online lending app. Given na si upeso.ph Lending Corporation ay rehistrado sa Securities and Exchange Commission, pero again, para sa atin dito sa Usapang Loan at Online Lending, hindi po basihan na legit na yung isang online lending app kapag registered po sila sa SEC. Dapat po talaga pumasa po sila sa tatlong factors na tinitingnan natin bago natin masasabing legit at pwede nating mai-rekomenda ang online lending app na to. So, bukod sa pagiging loan shark ni upeso or Pera Lending, sila din po ay gumagamit ng third-party collectors na yon ang maniningil kahit mawala man sila sa Play Store. So, patuloy na sisingilin kayo, kaya huwag kayong magiging kampante kapag napansin ninyo na ang isang online lending app na inutangan ninyo ay nawala na sa Play Store. Dahil kahit gano'n na nga, wala na kayong makikita sa Play Store, nakabuyang-yang pa din doon sa record ng third-party collectors or ULA collectors yung mga personal information ninyo na binigay niyo po sa app na inutangan ninyo. At kapag nasa kanila po yung record ninyo, patuloy po kayo nilang guguluhin, sisingilin at haharasin. Kaya hindi pa rin kayo makakapahinga, makakatulog ng mahimbing kung kayo po ay hindi pa nagbabayad sa kanila. So guys, para sa kaalaman ng lahat, ang upeso.ph Lending Corporation ay sila din ang nagmamay-ari ng mga online lending app na ito. Yan, si Loan Mo To, si Pera For You, si upeso Philippines Fast Lending, and Loan Mo To Installment Loan. Dalawang Loan Mo To Secure Loan and Loan Mo To Installment Loan. So, 4 plus 5, pang-5 yung Pera Lending. buhay na buhay pa po ang upeso. Yung ibang mga online lending app nila, buhay na buhay pa po sa Play Store. Kaya
you cannot assure na hindi na kayo nila sisingilin. Habang buhay pa yung apat, ang management po ay patuloy pa ring nakamonitor at patuloy pa ring tumatanggap ng bayad sa mga nag-overdue na mga borrowers ng any of their online lending app. So, again, kung wala kayong pambayad, no choice na, huwag kayong umutang sa ibang mga ula. Hindi po solusyon yun. Mas lalo nyo lang ibabaon ang inyong sarili sa utang at ipapahamak niyo po yung sarili ninyo. Maraming ula na mautangan, kapag nag-overdue lahat, marami ding mga maniningil sa inyo. Dahil may iba't ibang third-party collectors po ang mga online lending app. Pwera na lang itong si UPeso, maaaring isa lang po ang third-party collectors na ginagamit nila sa lahat ng app na mayroon sila. Pero kung sa ibang app na hindi po under kay UPeso, maaaring ibang third-party collectors ang maniningil. So, mas lalong dadami ang tatawag at magte-text sa inyo. Marami ang mamamahiya sa inyo sa social media at sa mga text messages. Kaya mag-ingat po kayo. Wala na po si Pira Lending sa Play Store, pero again, sila po ay patuloy pa rin maniningil sa inyo. So kung kayo ay nanonood ng mga videos namin, mayroon po tayong mga advices at mga recommendation na kailangan nyo pong gawin para unti-unti po kayong makabangon sa pagkalugmok sa utang, and then magkakaroon po kayo ng self-esteem, dahil alam namin na siguradong ngayon po ay down na po ang inyong pag-iisip at ang inyong pakikiramdam. Kaya kailangan po talaga na bumangon at ibalik yung nawalang self-esteem. So manood lang po kayo ng aming mga videos at dumalaw po kayo sa aming live. Mayroon po tayong live every day. So again, apply Digmatology. Ano yung Digmatology? Mayroon po tayong video sa ating video section about niyan. Paano makakatulong ang Digmatology sa mga very aggressive na mga ula collectors at mga nanghaharas na mga collecting agency. So guys, habang hindi nyo pa in-apply yung mga advices namin, patuloy po kayong makakatanggap ng iba't ibang text messages, tawag at pamamahiya, panghaharas mula po sa mga online lending app na inuutangan ninyo. Hindi lang po ang Pera Lending or UPeso PH Lending Corporation. Sa iba, ganun din ang gagawin nila sa inyo. Ang mga online lending app, wala namang ibang marketing strategy, kundi isa doon ay yung itago muna nila ang kanilang mga app and then babalik yan with another name. So yun po yung mga kadalasan ginagawa nila. Mawawala sila sa Play Store, pero babalik din later on, ibang pangalan na, ibang team, ibang setup na. So akala ninyo bagong app, pero wala. Matagal na pala sila, kaso nagbabago lang. Nagbabagong mukha. Anyway, shout out po sa lahat ng mga mga followers natin dito sa Usapang Loan at Online Lending. Sa mga hindi pa nag-subscribe, baka naman pwede nyo pong i-subscribe ang aming YouTube channel para palagi kayong updated sa ating mga iba't ibang reviews with regards to online lending app, at marami din po ang makakaalam at hindi na magiging biktima kagaya po ninyo. Maraming salamat po, shoutout sa aking mga subscribers at sa ating mga members. Maraming salamat at more blessings po sa inyong lahat. Abangan niyo po ang mga next update natin. Hanggang sa muli, paalam.